Investigasyon sa panulob sa isang optical clinic sa Cubao, Quezon City, tinututukan na ng pulisya. Batay sa investigasyon, nagpanggap na customer ang dalawang suspect. At na makapasok na sa klinika, nilakdaw nila ang pinto at saka nagdeklara ng hold up. Kinulong nila mga tauhan ng clinic sa CR bago tumakas. Tangay ng mga suspect ang ilang gamit sa klinika at hindi pa mabatid na halaga ng pera. Wala naman nasaktan sa krimen. LTFRB mag-i-issue po ng special permit para sa mga provincial bus. Yan ay para tugunan inaasahang pagdami ng mga magsisiuwian ngayong panahon ng Pasko. Sa tulong ng nasabing permit, papayagan dumaan ang mga bus sa mas maraming ruta papunta po sa mga probinsya. Maaari rin daw payagan ang mga provincial bus na mag-operate sa labas ng kanilang normal na ruta. Sa December 20, magre-release ng permit ang LTFRB na valid hanggang January 6, 2011. Kaugnay po na balitang yan, makausap natin si LTFRB Chairman, Attorney Nelson Laluces. Asek Laluces, good morning. Good morning, Igan. Apo. Good morning sa mga nakikinig. May mga requirements ba para makakuha ng special permit yung mga provincial bus? Opo. Well, ang unang requirement, dapat talagang may franchise sa mga buses na yan. Kahit na saang rota. Tapos po, may payment na 120 or 240. Depends on kung anong klaseng special permit. Meron pong pwede mag-drop off, pick up. Meron namang diretso lang sa pupuntahan. At tapos po, magsasubmit lang po sila ng ORCR nila doon sa aming opisina at mabe-verify naman namin yung kanilang prangkisa. Okay. Saan probinsya ba ho madalas talagang dagsa yung ating mga kababayan pag ganitong may holiday season? Ang karamihan po na nag-apply ng special permits na buses ay papuntang norte. Norte. Yung nasa Ilocos Region. Opo. Tapos po marami rin sa papuntang Bicol, papuntang Leyte. Ayan po ang karamihan. Okay. At ilan po yung special permit ang ilalabas sa LTFRB? May limitasyon ho ba kayo? Wala naman kaming limitasyon. Although nito pong Biyernes, sa report na natanggap po, mga 180 bus operators ang nag-apply na for around 375 bus units. At meron na po kaming napaprocess na 79. Okay. Wala pong limit. Okay. Lipat po ako na ibang issue. Asek, yung Oplan Isabero natin, epektibo ho ba? Well, sa reports na natanggap namin, epektibo naman at... Mga ilan ho yung nareklamo ng taxi driver? Wala pa po akong data niyan. Actually, nagkaroon lang po ng soft launching yan last week. Magkakaroon po ng official launching sa Wednesday. Wednesday LTO. Okay. Maraming salamat, Asek. Maraming salamat, Igan. LTFRB Chairman, Attorney Nelson Laluces. Nagkaroon ng tugtugan sa iba't ibang istasyon ng MRT o ang tinaguriang ROC Dariles. Bilang paggunita yan sa International Human Rights Day, narito ang report ni Victoria Tulad. Siyam-na-put-anim na banda, kabilang ang mga sikat na Sugar Free, Mayonnaise at Tanya Markova, ang nagpayanig ng taon ng ROC Dariles sa MRT stations. Misyon ng proyektong makaagaw ng atensyon para sa paggunita ng International Human Rights Day. Yung human rights kasi medyo kinakalimutan natin. So every now and then, kailangan natin i-remind na sarili natin na, uy, kailangan pala tayo we have to stand up for our rights. Maghapong tugtugan at film showing ang inihanda ng ROC-ED, isang non-government organization na nakikipaglaban para sa karapatang pantao. Yung ROC Dariles ay isang annual event ng ROC-ED Philippines na every December, we come together and take over the whole MRT. Yung mga MRT stations, lahat sila nakalink. So dapat lahat nakalink para magsama-sama tayo. Iba't iba ang temang tinatalakay sa bawat MRT station. Sa Shaw Boulevard Station halimbawa, naging paksa ang paglaban sa HIV/AIDS at iba pang preventable diseases. Sa Buendia Station naman, issue ng gender equality ang itinampok. Siyempre yung sa human rights, alam naman natin na instinct ng bawat tao yung life preservation. Yan yung unang-unang iisipin ng tao. So, ang kailangan lang siyempre respect. Positibo naman ang pagtanggap ng mga pasahero ng MRT na nakapanood sa ROC Dariles. Effective tong venue na to para spread yung word about
HIV, AIDS, and human rights para lalo sa youth. The venue is really important to spread awareness for human rights. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Pagdiriwang ng kaarawan ng anak ni 8th Division World Boxing Champion na Congressman Manny Pacquiao, naging simple at pribado. Gusto nga rin bang sumunod ni Michael Pacquiao sa yapak ng boksingerong ama? Alamin sa report ni Ruth Cabal. Bonding time muna ngayon sa pamilya si pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa pagdiriwang ng birthday ng anak na si Michael. Simple at pribado ang party ng ikalawang anak ng mag-asawang Manny at Jinky. Karamihan sa mga bisita, mga kaklase ni Michael sa international school. Dumating din ang mga anak ni Chris Aquino na sina Joshua at Baby James na agaw eksena pa nga dahil panayang sayaw. Kakulitan din ni Baby James si Princess. Walang mga politiko maliban lang sa kaibigan ni Pacquiao na si Governor Chavit Singson. Nandun rin ang ilang kaanak kasama si Mami Jonicia. May magic show at may games. Nakisali pa nga si Jinky. Birthday wish. Just have a good time. Any message for mom and dad? Do you want to thank them or? Say thank you for this birthday. I love you. Kwento ni Jinky, tulad ng ama, ngayon pa lang daw ay may interest na sa sports si Michael, soccer at basketball. Buti na lang daw at hindi boxing. Ayoko rin pagka kung gusto niya, hindi ko rin siya papayagan. Kahit ibang sports na lang, wag lang yung boxing. Wish ko sa anak ko na lumaki silang mabait na tao, lumaki silang may takot sa Panginoon at mamuhay ng parehas. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Kotse pinasabog ng isang suicide bomber sa labas ng isang government office sa Iraq. 17 ang patay, kabilang ng ilang babae at mga may edad. Hindi naman bababa sa 23 ang sugatan sa karahasan. Hinala ng mga otoridad, may kinalaman ng grupong Al-Qaeda sa bomb attack. Isang hiwalay na bomba pa ang natagpuan ng mga otoridad sa isang malapit na parking lot, pero napigilan nila ang pagsabog nito. Matinding snowfall at malakas na hangin naranasan sa Minnesota sa Amerika. Dahil sa makapal na nyebe sa daan, ipinasara ang ilang kalsada. Isinailalim sa winter storm warning ang ilan sa mga estadong katabi ng Minnesota. Kabilang na riyan ang ilang bahagi ng Illinois, Iowa, Wisconsin, North Dakota, South Dakota, Missouri at Michigan. Ilang bansa sa Middle East sinalanta ng bagyo. Kabilang na riyan ang Egypt kung saan naranasan ang malalakas na alon sa tabing dagat. Dahil dito pansamantalang isinara ang pinakamalaking daungan sa bansa. Sa Lebanon naman ilang billboard at sasakyan ang nawasak dahil sa masamang panahon. Isang babae ang patay matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyan niyang kotse. Naranasan din po ang masamang panahon sa Israel at sa West Bank. Daan-daang naka-Santa Claus costume nagmarcha sa ilang kalsada sa London. Marami po ang nagulat at nagtaka nang makitang sabay-sabay na naglalakad ang mga lalaki naka-red suits sa mga kalye. Bahagi yan ng taunang SantaCon Festive Flash Mob na inorganisa ng isang grupo roon. Layon daw ng grupo na magpakalat ng Christmas cheer at makapagbigay aliw sa mga motorista at residente. Oras na para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Official engagement photos ni Prince William at Kate Middleton inilabas na. Ang dalawang larawang yan ay kuha ng sikat na fashion at celebrity photographer na si Mario Testino, who is at the same time the official photographer ng royal couple. Naging official photographer din siya ng yumaong si Princess Diana. Kinunan yan sa loob ng pamosang St. James Palace sa London. At para kay Mario, isang malaking karangalan ng magbigay serbisyo sa magnobyong sina Prince William at Kate. Isa pang kilig news ngayong umaga, ang 4-year couple na sina Nicole Richie at Joel Madden ikinasal na. Ayon sa Us Magazine, isang winter-themed ceremony ang ginanap sa bahay ng ama ni Nicole at singer-songwriter na si Lionel Richie sa Beverly Hills nitong Sabado. 150 family members and friends ang attendees ng private event. Special guest din sa kasalan ang isang elepante. Currently, dalawa na ang anak ng dalawa, ang 2-year-old na si Harlow Winter Kate at ang 1-year-old na si Sparrow James Midnight. Unang chika will return, so stick around. Balik muna tayo kay Igan.
Salamat, Luan. Makibalita naman tayo sa lagay ng trapiko. Narito po si Laban Yuver. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Ito na po ang daloy ng trapiko. Lunes ngayon, expect nyo na magkakaroon ng konting problema. Pero silipin muna natin, unahin natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system, mga kapuso. Yan po yung nasa kaliwang bahaging video, no? Yung pong North Luzon Expressway Balintawak. Nakikita ho natin, nagkakaroon na po ng pagbigat yung mga patungo ng A. Bonifacio Avenue at yung mga umaakyat patungo po ng EDSA. Yan po yung kaliwang bahaging lane. Ang kanang bahagi naman patungo ng norte ay kakikitaan pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Nasa kanan sa itaas na bahagi ang EDSA Kamuning Flyover, nagpaparamdam din po ng kabigatan ng daloy ng trapiko ang kanang bahaging lane. Yan ho ay sa flyover, mabigat na, pero pagdating ho siyempre sa babagsakan niya sa may EDSA Cubao, mabigat na rin po yan, mga kapuso. Pero yung kaliwa patungo ng Monumento at Norte, wala hong problema. Sa may Skyway naman po sa Bikutan, masisilip po natin yung iba pang bahagi rin ho, mga kapuso. Maayos naman ho yung magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo ng Maynila at yung kanan na may patungo ng Calabar Zone. Napakaayos at walang kaproblema. May coding tayo ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 1 and 2. At ngayong umaga nga, mga kapuso, dito sa may area ng North Harbor, sa Maynila, mga kapuso, ni-expect namin darating po yung pong Balangay. Ayan, yan po ang Balangay po ay isang ancient at katutubong sasakyan pandagat na ginawa po sa Butuan City noon pong 1975. Estimated po na dadaong yan mamaya dito ng 9 a.m. Meron po yan 39 members, yung Philippine Balangay Expedition Team. Dito po yan sa may Harbor Square, posibleng dumaong. Ito ay nagbiyahe sa loob ng 4 na buwan, mga kapuso, mula po Butuan City patungo po sa 6 na bansa. Yan po ay sa Brunei, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, at Cambodia. Yan po ang aabangan natin mamaya lang. Sana maabutan natin, pero 9 a.m. pa. At yan muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at kartapikana. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada, Laban Yuver. Smile man dyan and everything. Balik sa'yo, Igan. Salamat, Lab. At ang hilit namin mamaya, pananambang sa Ilocos Norte, isa pong lalaki ang patay. At silipin ang makulay na Christmas Float Parade sa Pasig. Puntahan na po natin sina Lynn, Connie at Susie.